Isa sa mga pinakamahirap na laban ay ang pagkikipaglaban sa breast cancer ng ilan sa mga female celebrities na naging boses, inspirasyon at saksi ng tapang sa harap ng sakit na ito. The Philippine Showbiz List presents breast cancer stories ng ilang Pinay celebrities. Cheska Liton. Ang TV host si Cheska Liton ay patuloy na lumalaban ngayon sa breast cancer. Noong March 30, 2025 lamang inanunsyo ni Cheska ang tungkol sa kanyang sakit. At itong nakalipas na araw, masayang ibinalita ni Cheska na matagumpay niyang natapos ang 6 na chemotherapy session. Ipinagpapasalamat niya na kaagad siyang kumilos upang mapigilan ang pagkalat ng cancer sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa ilalim pa si Cheska sa 5 taong gamutan sa pag-asang tuluyan na siyang gumaling. At dito umaasa siyang humina na ang kanyang cancer o tuluyan na itong mawala. Diana Meneses. 7 taon ng cancer-free ang Brazilian actress TV host. Taong 2018, na-diagnose siya ng stage 2B breast cancer matapos makaramdam ng bukol sa kanyang dibdib na unang inisip niyang cyst lamang. Sa kabila ng diagnosis, pinili ni Diana na wag agad ibahagi ang kanyang kalagayan sa publiko. Ayon sa kanya, nais siya mag-focus sa pagpapagaling bago gamitin ang kanyang kwento upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Nagpasya siyang sumailalim sa lumpectomy at tumanggi sa chemotherapy. Nagbago rin siya ng lifestyle, kabilang ang pagkain ng masusustansyang mga pagkain, pag-iwas sa stress at tamang oras ng pagtulog. Pagkalipas ng 1 taon, nakamit niya ang pagiging cancer-free. Bebeth Orteza. Matapang na nilabanan ng sakit, ang kilalang manunulat, direktor at aktres ay naging nakapagsalita ng I Can Serve Foundation, isang organisasyong nagtataguyod ng kamalayan tungkol sa breast cancer. Noong November 2004, na-diagnose si Bebeth ng stage 3 breast cancer. 4 na araw pagkatapos ng diagnosis, sumailalim siya sa operasyon at nagsimula ng 6 na rounds ng chemotherapy at 33 days ng radiation therapy. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili siyang matatag at hindi nagtanong sa Panginoon kung bakit siya ang tinamaan ng sakit at noong 2017, nadeklara siyang cancer-free. Sa kanyang breast cancer journey, ipinakita ni Bebeth ang kahalagahan ng pananampalataya, suporta mula sa pamilya at positibong pananaw. Melissa De Leon. Noong 2005, nakaramdam si Melissa ng bukol sa kanyang kaliwang dibdib. Inalis ito ng doktor at lumabas na ito ay benign o hindi nakakahawa. Ngunit noong sumunod na taon, muling minatuklas ang bukol at inirekomenda siya na sumailalim sa needle biopsy. Hindi ito pinansin ni Melissa dahil nasa rurok siya noon ng kanyang kalusugan, karera at buhay pamilya. Ngunit 4 na buwan pagkatapos, noong December 2006, nagbago ang lahat nang na-diagnose siya na may stage 2B breast cancer. Ayon kay Melissa, pinagsisihan niya na hindi niya sinuportahan agad ang payo ng kanyang unang doktor dahil kung ginawa niya yon, maaaring mas maaga pa lang, stage 1 o stage 0 na lang ang kanyang breast cancer. Nang malaman ang diagnosis, ramdam niya na parang bumagsak ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Noon ay maliit pa ang kanyang mga anak, kaya labis ang kanyang pag-aalala para sa kanila. Sa uri ng cancer, sumailalim siya sa masusing paggamot, kabilang ang mastectomy at 6 na session ng chemotherapy. At noong 2014, muling nakaranas si Melissa ng cancer sa kanang dibdib at agad na sumailalim sa mastectomy. Ngayon, siya ay cancer-free at aktibong naglilingkod sa komunidad bilang presidente ng Project Pink. Glenda Garcia. Mula pa noong 2005, aktibo si Glenda sa Philippine Foundation for Breast Care Kasuso Foundation, kung saan nagbibigay siya ng counseling at suporta sa mga pasyente ng breast cancer. Hindi niya inasahan na siya rin mismo ay malalagay sa ganitong laban nang ma-diagnose siya ng stage 2 breast cancer noong 2013. Ibinahagi ni Glenda na mapansin niya ang bukol sa kanyang dibdib. Inisip niya ito ay benign lamang, kaya labis na kanyang pagkabigla nang malaman niyang invasive carcinoma na pala ito. Sumailalim siya sa chemotherapy at nagpamastectomy. Makikita sa kanyang mga social media accounts na patuloy siya namumuhay ng cancer-free at aktibo sa mga gawain tulad ng paglalaro ng tennis. Maritoni Fernandez. Bilang isang breast cancer survivor, bawat araw dumaraan sa kanyang buhay ay itinuturing na malaking blessing ni Maritoni. Natuklasan niya na siya ay may stage 2A breast cancer. Ilang sandali lamang matapos niyang isilang ang kanyang anak na si Lexi. Ayon kay Maritoni, unang napansin ang bukol sa kanyang dibdib sa isa sa kanyang postnatal check-ups. Hindi ito gaanong pinansin sa loob ng 5 taon hanggang sa naalis ito nang siya ay 31 years old. Habang inaalagaan ang kanyang ina na naka-ospital, nagpa siya si Maritoni na sumailalim sa mga pagsusuri dahil sa pagkabagot. Nakatuon siya noon sa pagaling ng kanyang ina at sa kanyang karera, kaya naghintay siya hanggang makarating siya sa Amerika bago suriin ang resulta. Sumailalim siya sa open biopsy at lumabas sa malignant ang tumor. Agad itong inalis at nagpatuloy si Maritoni sa mga karagdagang pagsusuri.
Matapos ang isang taon na masusing paggamot, siya ay tuluyang gumaling at na-declare na cancer-free. Timmy Cruz. Ang singer-actress at Timmy Cruz ay nakaranas sa isang makulay at masalimuot na kabanata sa kanyang buhay nang ma-diagnose siya ng breast cancer noong 2016. Habang nasa set ang teleseryeng Once Again, nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon na nag-udyok sa kanya na magpa-check up. Doon niya natuklasan ang isang maliit na bukol sa kanyang dibdib na kalaunan na nagpatunayang malignant. Sa kabilang maliit na sukat ng bukol, nagdesisyon si Timmy na sumailalim sa mastectomy at nagkaroon ng breast implant bilang bahagi ng kanyang paggamot. Ayon sa kanya, ang desisyon ay isang personal na hakbang at mahalaga ang pagiging bukas sa mga opsyon na inaalok ng mga doktor. Matapos ang operasyon, nagdesisyon si Timmy na magpahinga mula sa showbiz upang magtuon sa kanyang kalusugan at personal na buhay. Kara Magsanok Alikpala. Ang journalist at documentary filmmaker ay pinalad na makaligtas sa breast cancer at ngayon ay isang matatag na tagapagtanggol ng breast cancer awareness sa Pilipinas. Noong 1997, na-diagnose si Kara ng breast cancer at nagpatuloy ang kanyang laban hanggang sa remission, pagkaraan ng matinding gamutan. 2 taon matapos siyang gumaling, itinatag niya ang I Can Serve Foundation noong 1999 kasamang ilang kapwa survivors. Pati Bitita. Ang image enhancement speaker, model coach, talent mentor at binibining Pilipinas International 1991 na si Pati Bitita ay kabilang sa mga breast cancer survivor. Noong 2008, na-diagnose siya ng stage 1 breast cancer, ngunit 7 taon pa ang lumipas bago niya ito isa publiko. Sa isang fundraising show na tinawag na Fashion Can Serve noong 2015, naglakas loob siyang ibahagi ang kanyang karanasan. Naniniwala si Pati na ang cancer ay walang pinipili kahit sino ay maaaring tamaan. Pero sa karanasan niya, natutunan niya ang cancer ay hindi life sentence. Naniniwala siyang kaya itong labanan at malampasan. Zoraida Sanchez. Kung may ibang nakaligtas, may iba namang hindi pinala tulad ng veteran comedian na si Zoraida Sanchez na lumaban sa breast cancer bago siya tuluyang pumanaw noong August 2008. Ayon sa mga ulat, natuklasan ang kanyang sakit noong 2007 at agad siyang sumailalim sa chemotherapy at iba pang paggamot. Subalit kumalat ang cancer cells sa kanyang atay, baga at buto sa loob ng 1 taon lamang. Sa kabila ng kanyang kalagayan, tahimik itong hinarap ni Zoraida kung saan ay patuloy siya sa trabaho at hindi pinayagan ang lungkot na dominahin ang kanyang buhay. Maita Sanchez Ejercito. Ang actress-politician ay unang diagnose ng stage 2 breast cancer noong 2015. Ayon sa kanyang asawang si E.R. Ejercito, malamang nadulot ito ng matinding stress noong 2014 nang mawalan siya ng posisyon bilang gobernador ng Laguna. Noong 2017, sumailalim si Maita sa paggamot sa St. Luke's Medical Center at na-declare na siyang cancer-free matapos ang mga sesyon ng chemotherapy at mastectomy. Sa kasamaang palad, noong 2023 mula breast cancer, na-diagnose si Maita ng stage 4 endometrial cancer at nagsimula ang serye ng komplikasyon at labas-pasok nila sa ospital hanggang sa bawian siya ng buhay noong November 3, 2024. Lizelle Martinez. Si Lizelle ay unang na-diagnose ng stage 3 breast cancer noong 2008 matapos na mailalim sa routine breast exam. Matapos ang intensive treatment tulad ng mastectomy, chemotherapy at radiation, napunta siya sa remission noong 2010. Ngunit noong 2011, bumalik ang cancer at kumalat na ito sa kanyang baga na nagdala ng diagnosis na stage 4 metastatic breast cancer. Sa panahong ito, sinubukan nila silang karaniwang chemo at stem cell therapy, kung saan ipinahayag ng kanyang asawang si Albert Martinez na ito ay blessing in disguise. Sa kabila ng pagkikibaka, bumalik sa malaking bahagi ng buhay si Lizelle noong 2013 na ipakita ng lakas at determinasyon. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw si Lizelle noong March 14, 2015 matapos ang mahabang laban sa breast cancer. Marilu Diaz-Abaya. Ang award-winning director si Marilu Diaz-Abaya ay pumanaw noong October 8, 2012 matapos sa isang matinding laban sa breast cancer. January 2007 na ma-diagnose siya ng stage 3 breast cancer at sumailalim sa mga paggamot tulad ng chemotherapy at operasyon. Noong 2009, nagkaroon siya ng remission, ngunit muling bumalik ang sakit noong 2010 at naging stage 4 na noong January 2011 nang kumalat ito sa kanyang atay, abdomen at buto. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ipinagpatuloy ni Marilu ang kanyang mga proyekto. Mami LV. Ang comedian na si Elvira Ramos Villasanta o mas kilala sa telebisyon bilang si Mami LV ay nakipaglaban sa breast cancer sa kanyang huling taon. Matagal siya nagpagamot bago siya pumanaw noong February 2013 sa edad na 84. Noong 2011, lumabas siya sa isang episode ng reality comedy show ng GMA News TV na Mami LV at 18 kung saan ipinakita kanyang operasyon para sa stage 4 breast cancer. Ilang buwan matapos ang operasyon, kinailangan muling magpagamot ng kumalat ang cancer sa kanyang katawan.
Bago ito, naipakita ang lakas niya noong edad 84 kabilang ang pagbabalik sa telebisyon para sa katatlong season ng Mommy LV at 18 noong March 2012. Subalit sa huli, hindi nagising si Mommy LV pagkatapos ng isang operasyon at pumanaw na tahimik sa kanyang pagtulog. June Keithley. Ang former actress, broadcaster at isa sa mga itinuturing na bayani ng EDSA Revolution si June Keithley ay na-diagnose ng breast cancer noong 2009. Sa kabila ng babala na mayroon siyang 3 taon lamang upang mabuhay, nanatiling matatag si June hanggang sa huli. Noong November 24, 2013, pumanaw siya sa St. Luke's Medical Center sa edad na 66. Jamie Joaquin. September 2016 na madiagnose ang actress, TV host, model, content creator na may stage 2 breast cancer matapos makaramdam ng bukol sa kanyang kaliwang dibdib. Simula noong 2017, ibinahagi ni Jamie ang journey niya bilang cancer patient sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel na may titulong Jamie Wins. Sumailalim siya sa chemotherapy, lumpectomy at hormone therapy at idineklara siyang cancer-free noong 2017. Gayunpaman, ito pala ang naging simula lamang ng tunay na laban ni Jamie. Noong 2019, bumalik ang sakit ni Jamie at muling nagbalik sa 2020. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy niya ipinagdiwang ang buhay at nagbigay inspirasyon sa iba. Nag-publish ang 2 aklat at nagsimula ng podcast. Hanggang sa noong October 18, 2023, tuluyan ang sumuko si Jamie sa pagkikipaglaban sa breast cancer. Dr. Vicky Bello. Taong 2016, nang na-diagnose si Vicky na may stage 3 breast cancer. Dahil dito ay kinailangan niyang huminto sa kanyang mga gawain ng halos 2 taon upang sumailalim sa paggamot sa Europe. Ngunit pumunta siya roon, sinabi ng mga doktor sa kanya na malamang ay mamamatay siya sa loob ng 2 taon. Sinabihan niya siyang huwag nang magpa-chemotherapy at ayusin na lamang kanyang mga gagawin dahil wala na raw siyang pag-asa. Sa kabila ng nakakatakot na kabalitang yon, hindi nawala ng pag-asa si Vicky. Nagdesisyon siya pumunta sa New York upang kumonsulta sa isang Presbyterian, ngunit tila ayaw daw siyang gamutin ng mga doktor doon. Nang tanungin ni Vicky kung ano ang kanyang tsansa, tahimik daw mga doktor at sinabing susubukan nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sa gitna ng mga paggamot, dumaan siya sa mga mahirap na pagsubok tulad ng pagkalagas ng buhok na nagdulot ng matinding emosyonal na stress, ngunit dahil sa pananalig at suporta mula sa mga sa buhay, nagawa niyang balikan ang lakas at pag-asa. At noong December 2023, ipinagdiwang ni Vicky ang kanyang 7 years bilang breast cancer survivor. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!